hindi ko rin naalala ng Father's Day pala ngayon. Ito na surprise din na natin puso. Hindi natin mapasit na arawan pala ng mga tatay ngayon. Kaya maraming salamat sa Diyos. Muli tayong binigyan ng karangalan ng Panginoon. Praise God, hallelujah. So, sa hindi na pagkatagal, handa na mga ating na sarili. Praise God, kung handa na tayo po ay makinig sa huling, hindi huli, sa pinaka-importante bagay na ating panambahan sa lingkong ito. Ang lahat magsabi, God bless, Pastor Tom. God bless. Amen. Pwede po ba tayong tumayong lahat? At ating pong salubungin ng matatapat-tapapuri ang ating dakilang Diyos. Malakpakan po natin ng matunog na palakpak ang ating Panginoon. Sapagkat siya po mga kapatid ang dahilan kung bakit tayo narito. Siya po ang dahilan kaya tayo nakakakilos pa. Kaya ang buhay na tagay natin sa araw na ito ay galing po sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang ating pusong pasasalamat, ang ating matatapat-tapapuri sa ating dakilang Diyos. Sapagkat siya lamang ang karapat-dapat na sambahin. Siya lamang ang karapat-dapat nating palakpakan. He is worthy to be praised. He is worthy to receive honor. He is worthy of all our praises. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At this point of time, O God, lumalapit po ako na may pagkamasakot at buong kapakumbabaan sa iyong presensya. Lord, anoint this servant that I may open my mouth with boldness, that I may declare the words, the mystery of the gospel. Bless every one of us today, anoint their hearts and their minds as I utter your words today. This is my simple prayer in the name of Jesus. One more time. Let us praise the Lord. Hallelujah! 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 Bago po kayo tuluyang maupo at pangalan nyo ang inyong katabi, sabihin nyo, peace be with you. Peace be with you. Amen. Thank you. And you may be seated. Praise the Lord. Hallelujah. So, pinagagalak dahil kasama po natin ang mga kapatid ni Stemera. Amen. At narinig niyo ba ako sa hulihan? Okay? Kaway-kaway na. Okay ba? Loud and clear ba? Praise the Lord. At ako'y nagagalak. Kasama natin yung may bahay ni Sano. Hindi ko pa nakakikita si Sano, pero one time before ay nagkaroon ng sharing tungkol sa buhay. At salamat naman dahil hindi isang aksidente na sama-sama tayo ngayon. May layunin ng Diyos at ito po ang kanyang kalooban. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin! Amen. Ako ay pinapasalamat. Oo. Ang mga anak, nandito kayo lahat. Ito po ay kalooban ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Well, tungkol naman po sa inyong bulitin, ako yung papatuto at sasabihin ko po sa inyo ng katapatan po ng inyong ina. Nasaksihan ko po at salamat po dahil sa huling sandali na kanyang buhay, siya po ay nanatiling naglilingkod sa Panginoon. At naganap po, ang sinabi niya po sa Paul, sa 2 Timothy, chapter 4, verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Kaya, sa ating buting kapatid, naganap sa kanyang buhay ang sinabi ni Apostle Paul. Sabi niya, ako ika ay nakikipagbaka ng mabuting pakikibaka. Natapos ko ang takuhin.
ininatan ko ang pananaw. Amen. Praise the Lord. Wala na pong problema sa kanya. Pero ang mayroong problema ay tayo po. Malayo-layo pa ang lalakbayin. Marami pang unos ang sasalubungin. Ngunit, huwag mag-alala. Everybody say praise the Lord. Amen. Dahil mayroon pong dakilang kaloob ang ating Panginoon para tayo po ay magtatagumpay. Gusto niyo bang malaman kung ano ang dakilang kaloob ng Diyos? Amen. Ako lang ata may gusto. Amen. Ang lahat na gustong makaalam sa dakilang kaloob ng ating Panginoon upang tayo po ay managumpay sa larangan ng pakikibaka sa buhay na ito. Magsabing, praise the Lord! Praise the Lord! Ay medyo hindi pa kumbinsido iba. Kasakasan po natin. Praise the Lord! Praise the Lord! Pwede ba natin palakpakan muli ang ating Hallelujah. The greatest gift God is given to man, no other than the Bible. Everybody say the Bible. Bible. Bakit masasabi ko? Bakit ito po ang pinakadakilang kaloob, regalo ng Panginoon sa sanlibutan? Sapagkat ito po ang susi para sa ating kaligtasan. Ito po ang gawain para tayo po ay makarating sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Everybody say amen. The Bible is not only the book of God, but it is also the book, the God of books. Hindi po mga kapatid pagkaraniwan ang Biblia. Everybody say amen. Hallelujah. Well, sabi nga, the Bible is God's blueprint for the salvation of mankind. Amen. Blueprint. No one has the right or the authority to change it. Heaven and earth shall pass away, but the word of the Lord Amen. remains forever. Clap your hands for the Lord. Hallelujah. This book contains the mind of God, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Its doctrines are holy, its precepts are binding, its histories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise. Lapakan natin pa rin. Believe it to be safe, Amen. and practice it to be holy. It contains light to direct you, food to support you, and comfort to cheer you. It is the traveler's mask, the pilgrim's staff, the pilot's compass, the soldier's sword, and the Christian's character. Kaya wala na po tayong hahanapin pa. Ang lahat mga kapatid ko ng ating pangangailangan, both financial, physical, emotional, social, material, kompleto po ang salita ng ating Panginoon. The book of Isaiah, chapter 34, verse 16. Seek ye out of the book of the Lord and read. No one of them shall fail. None shall want her mate. For my mouth it hath commanded, and the Spirit
and the God of them. Kaya sinasabi ko po sa inyo mga kapatid ko, the greatest gift, everybody say, the greatest gift. The greatest gift. Hallelujah. Siya po, ang lahat ng resources, lahat ng source, mga kapatid. Masumpungan po natin sa secret book na ito. Palakpakan natin one more time. Ang ating Panginoon. Kaya nga sinabi ni Prophet Isaiah, saliksikin mo ika. Saliksikin mo ika at basahin ang aklat ng Panginoon sapagkat wala ni isa na magkukulang sa mga ito. Sapagkat pinisan ito ng aking bibig at inutos ito ng aking espiritu. Sino ba ang makapagtuturo? Sino ba ang mas marunong sa lahat? God is omnipotent, meaning God is all-powerful. Para pagkabunan. God is omniscience, meaning He is all-knowing. Alam niya pa nga, mga kapatid ko, ang lahat ng mga bagay, hindi natin siya pwedeng pangunahan, hindi natin siya pwedeng turuan, sapagkat ang lahat ay nalalaman ng Panginoon. Yes, man, every one of us is ignorant only and declaring subject. Wala pong omniscience sa atin. Kaya kailangan po natin ng Diyos. Kaya ang ating kapasidad, ang ating kaalaman is limited. Palapakan natin. Ganyan pa ko, gusto ko na ang lingkong ito, gusto ko po ipaalam sa inyo na kung saan paalagahanan po ang bawat isa sa inyo na meron palang pinaka. Sabihin natin pinaka. The best na regalo ang ating Panginoon. Akala natin mga kapatid, simple lang, wala lang. Pinaka lahat, mga kapatid ko. Dahil ang sabi mo, in John chapter 5, verse 39, the Bible says, search the Scriptures. Yan ang duty natin, yan ang tungkulin natin. Gusto po natin mga kapatid na masilayan, makasama ang ating butihing kapatid, merong isang paraan. Ano ang tanging paraan para magkakasama-sama tayo one of these days? Na magkasama-sama tayo, magkaroon ng great reunion sa kaharian ng ating Panginoon. Walang iba mga kapatid. Ang ating obligation, ang sabi ng John 5:39, search the Scriptures, for you think, and then ye have eternal life. Amen. Kaya kung gusto po natin, mga kapatid ko, ang buhay na walang hanggan, hallelujah. Sinabi ko kanina na ang susi, mga kapatid ko, para sa kaligtasan ng ating kaluluwa, ang susi para tayo po'y makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Ito po ang ating guide. Napakahirap po mga kapatid ko. Lalo-lalo na sa isang lugar na hindi po natin minsan manarating. Di po ba? Kaya dito nga sa mundo, pag wala po tayong complete address, mga kapatid, kahit na may complete address ka, kung minsan nalilito ka pa. Kung minsan matagal mo pang matuntun, marating ang iyong tinutumbok, na sino lang mga kapatid ang sanglibutan. Sabi nga, how big is God? How big is wide? His vast domain. Pero ang nakapagtataka, yet is small enough to live within our hearts. Ang universo, hindi kayo magkasya sa Kanya. Wow! Sabi nga, ng Acts chapter 7, mga kapatid, how big the Lord, how big the host of heaven dwelleth not in temples made with hands, as the prophet saith, what house will he build me, saith the Lord? And what is the place of my rest? Have not heaven and earth, have not I filled the heaven and earth? And the Bible says in Isaiah 66 verse 1, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Gaano kalaki ang Diyos? Palakpakan natin ang Panginoon. Gaano kalaki ang Diyos?
amazing. Kahit napakalaki ang Diyos, hindi magkasya. Sabi ni Prophet, sabi ng salita ng Panginoon, ano ikang bahay ang pwede ninyong itatayo sa akin? Walang pwedeng maitayo sa kanya, mga kapatid ko, sapagkat ang kanyang lulungan langit. Ang tungtungan naman ng kanyang paa, Miriam. Look at me. Ganito ang Diyos. Heaven is my throne. Alam niyo po ba ang heaven, mga kapatid ko? Yung third heaven na sinasabi. Itong nakikita, itong first heaven sinasabi, mga kapatid, na ito po ay atmospheric. Nandito po mga humingi ng hangin, mga kapatid, atmospheric. But the second heaven is called, Ariel, the second heaven is called permanent heaven. And you know what? The third heaven, kung gaano kalayo ang third heaven, ang third heaven, mga kapatid ko, meron po mga scientists na sumakay sa spaceship dahil gusto nilang masilayan. Kung totoo, gusto nilang makita, mga kapatid ko, kung totoo yung sinasabi sa Book of Revelation na Celestial City, Golden City. Now, nung pumunta na sila, mga kapatid ko, sa tinatawag second heaven pa lang, hindi pa lang third heaven, which is the throne of God. Second heaven pa lang, kumuha sila ng giant telescope nila, mga kapatid. Pagkatapos, nakabit ng kanilang kamera ng mayroong pumipinang na kung saan, mga kapatid ko, kung ilang daan-daan o milyong-milyong milya ang layo. Hello? May I have your attention, please? Nakikinig pa ba kayo? Are you with me? Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid ko, sinasabi ko po ito sa inyo, mga kapatid ko, hindi po basta-basta marating ang third heaven. Kaya nga, ang isang scientist sabi niya, you have world to explore the universe. But heaven is mine. You must take away. Walang pwedeng makarating doon, mga kapatid. Kung sa pamagitan ng iyong kwarta, yung spaceship, no way. But simply na. Gusto mo makarating? Gusto mong makarating? Hindi na kailangan ng spaceship, hindi na kailangan maggastos pa ng maraming pera, lipang-lipang sa sabi, saan naman po ikay tukha o mahirap? Sa first heaven pa lang, mga kapatid, hindi ka na magsakay ng aeroplano. Third heaven pa. Kaya unfair. Kapag sinabi ko, God so loved the world, that gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya faith ang ating Panginoon. Ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoon, hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoon. Hindi na po tayo naghagampan sumakit sa spaceship, mga gawin ko, para tayo'y makarating doon sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, mga scientists, mga astronauts, mga kapatid ko, mga tumutupla sila o discover nila na kung sakali gunawin ng Panginoon ang daigdig na ito, saan tayo pupulutin, saan tayo pupunta. Kaya yung mga mayayaman, dinidiscover nila kung saan matirahan ang buwan, o kung saan bang planeta na pwede matitirahan ng tao. Pero sa say, mga kapatid, ang pwede lang tirahan ng mga tao is the planet Earth. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, faith ang Panginoon. Dahil maging sino ka man, may pinag-aralan ka, walang mayaman o duha, maging sino ka man. Ang importante, he that believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Kaya ang challenge nyo, ang gusto kong ipaabot sa inyo, mga kapatid ko, sa umagang ito, huwag tayong bumitaw sa Panginoon. Manatili tayo, no matter what. Manatili tayo sa Panginoon, dahil siya lang ang hope natin. Siya lang po ang pag-asa natin. Siya lang po ang naganda sa atin ng napakagandang kinabukasan, nagbuhay na walang hanggan. In fact, sinabi sa John chapter 14, and my Father's house
are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Woo! Palapagalan mo. Hallelujah! Amen. Mga kapatid ko, ang kanyang mga anak ka, even ang mga sumampalataya sa kanya, hindi niya pala iiwan. Hindi niya pala papabayaan. In fact, ang pangako ng Panginoon, siya'y muling babalik. Ikaw ba, ano kapatid ko? Ikaw ba, mga kapatid ko, parang naririnti ka na sa hamon ng buhay? Napakarami sabi nga ni Prophet Job 1:8, man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Ang problema, ang nasuliranin, mga kapatid ko, hindi tayo tinatantanan. Kakambahan ng aking buhay. In fact, kung tayo naglilingkod sa Panginoon, it does not mean na walang problema. Meron tayong problema. Mayroon tayong kabigatian. Ngunit, anong sabi po ng awit? Sa Diyos mo sasabihin ang problema mo. Di ba? Amen. Ano yung awit? May quotation, may sentence na nagsasabi na kaibigan mo siya ang karamay natin. Amen. Are you with me? Siya ang karamay natin sa hirap at ginhawa. Hindi ka nag-iisa, ikaw. Amen. Mayroong Diyos na nagmamalasakit. Mayroong Diyos na nagmamahal. Mayroong Diyos na nagkaunawa sa ating kalungkutan, sa ating kapigatihan, sa ating mga kahirapan. Wala po ni katiting na lumampas sa paningin ng Diyos. Nasilayan niya lahat. Nakita niya lahat. Ang ating mga pinagdadaanan. Hallelujah! Hindi po hindi sa kalaman ng Panginoon ang ating pinagdadaanan. Hindi po madali mga kapatid mawala ng mahal sa Panginoon. Yan ang real mo. Yan ang realita. Masakit po dahil ang alaala. Masakit po mga kapatid, pero thank God. Dahil hindi lamang ngayon natin siya makakapiling. Meron pang mas napakagandang buhay. Amen! Meron pang mas napakagandang lugar na inihanda ng Panginoon. Mga kapatid ko, ang sabi ng banal na kasulatan, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. For where I am, there ye may be also. Sa mga tuwid, mga kapatid, ipinaghanda po tayo ng Panginoon ng lugar. Amen. Ipinaghanda po tayo ng Panginoon. Napakagandang tahanan. This world is not our home. We are just passing through. Ang talagang tahanan natin, mga kapatid, just over the mountain. Just, somewhere beyond the blue. Hallelujah, naghanda po tayo ng ating Panginoon. The best, pinakamaganda, mga kapatid ko, na lugar na kung saan, mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Amen! Everybody say, praise the Lord! Praise God! Kapag ka atin po lamang ingatan ang ating pananampalataya, till death do us part, hanggang sa rin sa dalig, mga kapatid, ang reward ng ating Panginoon, mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw, sila muli ay ating makakasama. Amen, at wala nang hiwalayan at magaganap ang tinatawag the greatest reunion. Amen. Wow! Hindi ba kayo excited, mga kapatid? May greatest reunion. At ang kagandahan doon, hindi ka mukha sa daigdig ito, mga kapatid. Talagang lahat ay talagang ika na may opposite. Time to be born, time to die. Time to love, and time to hate. Time to cast away stone and time to gather stone. Everything, there is a season. Ganyan ang buhay natin. Ba? Sabihin natin ba?
Doon, mga kapatid ko, sa inihanda ng ating mahal na Panginoon, sa mga nagtagumpay, sa mga nagpapatuloy, sa mga iningatan ng kanilang pananampalataya, mga kapatid ko, wala nang hiwalayan. Amen. Wala nang it hurts to say goodbye. Yan ang kalungkot eh, yung mga maalam, pero doon sa piling ng Panginoon, mga kapatid, walang magpapaalam doon. Bakit? Enjoy po natin. Hallelujah, sa piling ng ating Panginoon. Why? Because in the presence of God and in the kingdom of God, there is no more tears. There is no more sorrows. There is no more pain. There is no more sickness. Amen. Hallelujah. Oh, tulad kay nanay. Nako, mabuti na lang naalalayan pa. Nako, kinabahan ako. Binalita sa atin ni Brad Ed na natumba daw. Ang tagal bago naka-recover. Nako, kinabahan tuloy ako. Dahil almost 2 hours, matagal mga kapatid. In fact, ang ating buting kapatid, ilang segundo lang, wala na. Pero dahil, para kay nanay, may layunin pang Diyos. Ang mission, ang purpose ng Panginoon ay hindi pa po accomplished. Amen. Purihin ang Panginoon para pagkapit natin mga kapatid. Hallelujah! Kaya, nakakatindi sa totoo lang mga kapatid ko. Kaya maraming ikang nag-commit ng suicide. Dahil ang akala nila mga kapatid, pag ang kamatayan ang katapusan ng lahat ng bagay dahil hindi na nila makikis ang kanilang mga nararanasang problema dito sa buhay. Pero mga kapatid, there is life after death. Did you hear me? May buhay pa mga kapatid. At ang buhay ngayon, yan po mga kapatid ang dahilan na inalay po ng Diyos ang kanyang sarili. Bagamat siya Diyos, siya pinagkakawang tao mga kapatid, at nagkanyong alipin, at nakitulad sa tao, oo, naging masunurin hanggang sa kamatayan at hanggang sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Oh my God. So, let us worship our Lord. Mga kapatid, huwag kayong tampo. Don't be offended. Huwag po tayo sabihin natin na masakit ang salita ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pero alam niyo po mga kapatid, kung baga sa medisina, kung ikaw ay may sugat, hindi po madali mga kapatid, nalunasan yung sugat, mayroon kang condition, lalo ngayon mga kapatid, pagka nakagat ka ng aso, ilang injection yun? Sa puso ba? Sa ano? Sa braso. Pero mga kapatid sa na-report ko lang, kaya may phobia talaga ako kapag ka-aso ng kuana. Kasi halos makuba mga kapatid. Tinanggap ko na injection 20 sa likod ko. Pero ngayon, ilan ko na lang. Masakit yung anti-rabies, yung sa sabi nga ni Sister Mira sa akin, yung ikagat, yung pinagkagatan ng kuan, ano yung payo, buting-tingin payo, at doon pa, masakit, di ba? Pero, masakit nga pag tinanggap mo, gagaling ka naman, hindi ka naman, hindi ka naman mabuang, sana ka tuloy mga kapatid.
Ito po ang gusto kong ipaabot sa inyo. Gusto ko natin makarating ng langit, right? Amen? Lahat ng gustong, lahat ng nais pumunta ng langit, magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Sino naman gusto ng inferno? Ayoko no. Mabuti lamang sana mga kapatid kung bukas makalawa, laya ka na. Pero sa last night, maririnig nyo. Everybody say praise the Lord. Kasi for the sake mga kapatid, sa lahat na nanarito, sa lahat na makapakinig ng salita ng Panginoon, hallelujah, pang one time mga kapatid. Amen. Amen. Lahat, walang sinisino-sino. Amen. Amen. Praise the Lord. Pero parang sa ngayon, mga kapatid, gusto ko lang makipabot sa inyo. Masakit na umisina. Pero kagagaling naman. Kung minsan mga kapatid, di natin mong sa taong masakit. Pero kung ikaw spiritually na, mature na mga kapatid, ipagpapasalamat mo kung ikaw ay pinangalan. Amen. Ipagpapasalamat mo kung ikaw ay sinunuin. Ipagpapasalamat mo natin mga kapatid na tayo'y pinaalalahanan. Because, bakit? Kaya ko sinabi sa iyo, the greatest gift God given to men is the Word of God, which is the Bible, mga kapatid. Dahil, ito lamang ang tanging aklat, mga kapatid ko. Everybody say praise the Lord. Na napakaraming buhay na ibinuwis. Napakaraming dugo na dumanak, mga kapatid ko. Bago dumating, bago na-compile, bago po mga kapatid ko, na ayos ang Biblia ito. Ang mga matatapat na lingkod ng Panginoon sinusunog, pinagpapatay mga kapatid ko. Ang mga na-compile na mga salita ng Panginoon, pinagsusutunog nila sa akala, sa akala na totally mawala na ang salita ng Panginoon. Pero thank God, palagayan natin ang Panginoon. Lahat ng kampo ng kadiliman, marami sa mga agents, mga kapatid ko, na ginagamit para tuluyang mawala ang salita ng Panginoon. Pero timur na sinusunog ang mga Christians, timur na pinapato sa krus ang mga Christians, timur mga kapatid ko, ang pinakakalagkat, pinagpapatay sa talim mga kapatid. Lalo namang lumago at lalo pang naging magsagana mga kapatid ko. At in fact, ang good news mga kapatid ko, hallelujah, sabi nga, the Bible walks the ways in all the world with familiarity and enters land after land to find its own everywhere. It has learned, hundreds of languages to the hearts of men. Ibig sabihin, na-translate, ibig sabihin, mga kapatid ko, lahat ng wika, kung pupwede lang, lahat ng wika, bansa, mga kapatid ko, ay meron kong tinatawag na salin sa salita ng Diyos upang sa gayon ang lahat po ay makaunawa, ang lahat po, mga kapatid, makaintindi upang sa ganon, lahat ng tao na nakapakinig ng salita ng Panginoon, they are without excuse. Palagpagan natin ang Panginoon. Praise God. Wala po tayong dahilan mga kapatid kung tatayo tayo sa harapan ng hukuman ng ating Panginoon. Hindi na po natin pwedeng sabihin, ay naku ika, hindi ko narinig ang pangangaral. Naku ika, hindi ko narinig ang salita ng Diyos. No! Lahat ginagawa ng parang sa media, TV, sa cellphone, ang mga cellphone na yan, mga kapatid, thank God! Ang Bible ko, mga kapatid, look at me. Bible ko ang makilati. Amen. Amen. Hallelujah. Ay ngayon, dahil sa prophecy sa Book of Daniel chapter 12, in the last days, knowledge shall increase. Increase na, lumago na ang kalaman ng tao, mga kapatid. Bakit? Ang mga Biblia andyan na. Meron sa mga cellphone ninyo. Ay, kung anong version ang gusto nyo. Pero mga kapatid ko, ito, hindi ko naman sinasabi. Hindi magandang cellphone. Pero napakaraming tukso ang cellphone. Right. Amen. Magbabasa ka ng banal, mga kapatid. If I were you, kung mag-spend ka man ng ilang panahon, mga kapatid, mas maganda pa yung nasa papel basahin. Alam nyo ba, nanotice? Ako hindi ako binasa sa cellphone. Pero nanotice ko, mga kapatid,
Napakaganyan ko. Uy, nawala. Paganyan ko. Ay, naman. Pagkatapos may magpakita na hindi maganda. Bulaga. Nawala yung consideration ko. Ano ba yung makita mo? Hindi ata tama. Ay, kita nyo, dahil tukso. Kaya ang diablo ko minsan para ma-divert ang attention mo, magulo ang concentration mo. Ginamit ang cellphone. Hindi masama yan. Ikaw may control yan. Pero kaya nga mga kapatid, maraming napapahamak dyan kapag hindi maayos. Hindi ko nakukontrol ang paggamit niyan. Amen? Tawag ka sa ako. Ay, naku, ako naman. Ano naman? Lipas na sa panahon si Pastor. Naku, Bible yan, laki-laki, nabuhala. Naku, lipas na sa panahon. Cellphone, ganyan na. Oo nga, nandun na po tayo. Pero sinasabi ko lang ang disadvantage. Amen. Dahil kung minsan, hindi mo na sinasadya, may nagbubulag ha. Hindi ko na-expound pa. Ano mo na yan? Para pa natin ang Panginoon. Dahil mga kapatid ko, ang Biblia Sagrado, binuhisan ng dugo, napakaraming buhay ang inalay mga kapatid. Makumpay lamang ang Biblia ito. Just imagine, 1,900 years bago mga kapatid na buo, anong aklat meron? Katulad nito, maraming mga invento, mga aklat ang mga tao, mga kapatid. Pero dahil sa lumilipas ang panahon, na-obsolete, hindi na ika-applicable yan. Another na naman, kaya sangkaterba ng mga aklat. Pero ang Biblia, heaven and earth shall pass away, but the word of God remains forever. And all the glory of man, the grass withereth, and the flower thereof falleth away, but the word of the Lord endureth forever. Praise God, lahat na nakikita mga kapatid ko ng ating mga mata pansamantalayan, mapaparang yan. Pero, ang salita ng Panginoon, it is settled in heaven. Hindi mapaparang. And we shall be judged according to this book. Amen. Dahil not everyone that saves, not everyone that saves, hallelujah, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Tanong, ikaw ba nung nabubuhay ka dito, sinusunod mo pa ang kalooban? Siya hindi tatanong, anong sekta ka, anong religion, anong pa? No! Ang tanong ng Panginoon, are you doing the will of God? Everyone say praise the Lord! Ginagawa ba natin? Sinusunod ba natin ang kalooban ng Panginoon? Dahil yan po ang ika nga itatanong ng Panginoon sa bawat isa sa atin na nabubuhay kung tayo'y haharap na sa hukuman ng ating Panginoon. Are you doing my will when you are given opportunity to live in the earth? Are you doing my will? Because I tell you, brothers and sisters, everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Ang ating Panginoon. Knowing the will of God is the greatest knowledge. Palapakan natin ang Panginoon. Kung gusto ko natin ang kapatid ko, nang makasumpong na kalamin, yes of course, ang education mga kapatid ko. Hallelujah. Amen. Ang sanlibutan nito, punong-punong mga kapatid ko ng kaalaman. Pero ang lahat ng kaalaman ng sanlibutan ay hindi po yan garantiya na yan po ang magpapatid sa iyo sa kaharian ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palapakan po natin mga kapatid. Hindi na ako magtatagal mga kapatid. Gusto ko lang ipapatid sa inyo na ang pinaka-importante samantalang nabubuhay pa tayo. Ang ating puting kapatid kauna na sa akin. Pero iiwanan ko kayo ngayong tanghali. Are you listening? Tingin mo na kayo sa akin. Para attention ng mga kapatid kung saan-saan na. Huwag mo na kayo tumitig sa cellphone. Titigan mo na yung mukha ko. Come on. Hindi naman ako gwapo. Pero ang ibig kong sabihin mga kapatid, yung sinasabi ko ang inyong pakikinggan. Kasi ang ating pinag-uusapan ngayon mga kapatid ay buhay na walang hanggan. Amen. Amen. So, before I conclude, before I end my message today, listen very closely. Amen. Knowing the will of God is the greatest knowledge. And finding the Word of God is the
And lastly, doing the will of God is the greatest achievement! Palagpagan natin ang Panginoon. Hallelujah! Uli ang Panginoon, mga kapatid, ito po ang pinakamahalaga sa lahat sa buhay na ito. Dapat malaman natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Dapat mga kapatid, matuklasan natin ang kalooban ng Diyos. At it is not enough to know and to find, but most important, but the most important is doing the will of God. Amen. Dahil ito mga kapatid ko, ang maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos. At pagka tayo na humarap mga kapatid, at ikaw po mga kapatid ay panatagay ng kalooban, katulad kay Sternera, nakarating sa mga gawain, bakit very excited siya? Eh, nung nag-prayer meeting kami mga kapatid, excited siya na nagpapatotoo. Naku, nakarating ako sa ganitong malaki ng gawain. Ganito, ganito. Naku mga kapatid, ibig sabihin, wow! Hallelujah! Nasumpungan niya ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang sapat na nasumpungan niya, isinagawa niya. Biyahe siya, nag-sacrifice siya kahit na napakahirap mga kapatid, pinilit niya dahil gusto niya masunod ang kalooban ng Diyos. Hallelujah! Ang pangungusap mga kapatid, sinabi ko sa aking pambungad kanina, wala na akong problema. Kaya si Sabiera ang ating buhay. Ang may problema ko ay tayo. So sa mga nagdaang mga araw mga kapatid na lamay, nakarinig kayo ng mga exhortation, messages, at ang lahat ng mga kapatid, ipinaghahanda tayo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Nalalahanan kayo mga kapatid ko na ang buhay na ito na ipinagkaloob ng Panginoon ay may katapusan at it is a serious business to prepare for our last day. Amen. And take note, no one can postpone death. No doctors, no money, no medicine can postpone death. Why? Because it's disappointed and to man wants to die and after that, rejection. May itinagda na para sa atin. Pero ang good news, binigyan pa tayo ng pagkakataon. Ang good news, pwede pa natin ayusin ang ating sarili at ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Let us all rise up. Tumayo tayo mga kapatid, pagdiwan po natin ang presensya ng ating Panginoon.